Hindi ko. Bakit, sir? Sa plano ni driver. Why are you so sure? Bakit sir? Mahal niya Pilipino. Totoo po ba na nasa senador? Ngayon? Naku, hindi ko. Hindi po totoo yung naya, hindi totoo yung... You were placed in the scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin. Wala po yun. Marami ngayon ang nagtatanong kung nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa na nahaharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. May isang senador naman ang nagbigay ng assurance na hindi ito lalabas ng bansa. Si MJ Mondihar magre-report live mula sa Senado. MJ, magandang gabi. Prince, magandang gabi mula dito sa Senado. Yan nga ang update na nakuha natin kanina kay Senator Robin Padilla sa sidelines ng sesyon sa Senado kanina. Muli nag-convene ang Senado para sa kanilang sesyon ngayong araw ng Lunes, May 18. Pero kapansin-pansin ang pagliban ni Mindanaoan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP, ay may standing warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Isang banyagang korte na ayon sa kanyang kampo ay walang jurisdiksyon sa bansa. Wala rin namang standing warrant of arrest laban kay Senator Bato mula sa mga korte sa Pilipinas. Ayon sa kampo ng senador, hindi enforceable ang warrant ng ICC dahil hindi ito dumaan sa local courts. Ito rin ang argumento ng mga kasamahan niya sa Senate Majority sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang panayam dito sa Senado, iginit kanina ni Senator Robin Padilla na hindi lalabas ng bansa si Senator Bato. Hindi ko. Bakit, sir? Sa plano ni driver. Why are you so sure? Bakit sir? Mahal niya Pilipino. Totoo po ba na nasa senador? Ngayon? Naku, hindi ko. Sinagot naman ni Senator Padilla ang mga haka-hakang na mataan raw silang dalawa ni Senator Bato sa airport o di kaya sakay ng isang yate. Hindi po totoo yung naya, hindi totoo yung... You were placed in the scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin. Wala po yun. Kung siya naman daw masusunod, mas gugustuhin niyang manatili si Senator Bato sa Senate custody. Hindi, syempre gusto namin nandito sila. Sila tursa eh. Senator So, pinigilan niyo ba siya, sir, nung umalis siya? Hindi naman, Did you convince him na wag hindi umalis? naman ako pwedeng mag-personal niya na yan. May sagot naman si Senator Padilla sa pagkakatukoy sa kanya ng NBI bilang person of interest kaugnay sa pag-alis si Senator Bato dito sa Senado. Wala po tayong magagawa. Irerespetuhin po natin. Pero sir, bakit kinailangan niyo po umalis ng Senate pa? If he's protected here, bakit umalis pa po siya ng Senate? Siguro po si Bato lang makakausap nila. Kasi ako, umuwi lang ako ng bahay. 3 araw na nahanap ng asawa. Prince, taon na rin sinabi ng mga malalapit na kalyado ni Senator Bato na maaring umalis ito ng Senado para hindi na nga madamay sa political persecution ang buong institusyon dahil pag nandito siya ay may banta na naman ang ulit na pag-atake ng mga otoridad para i-enforce nga ang warrant of arrest laban sa kanya. Nauna nang sinabi ng DOJ na aarestuhin itong senador o si Senator Bato once na mag-attempt siyang lumabas ng bansa at nakasalang ito ngayon sa Immigration Lookout Bulletin Order. Kaya sa ngayon ay nakapending pa ang TRO o ang petition ng kampo ni Senator Bato na humihilingan ng temporary restraining order laban nga sa ICC warrant of arrest. Yan ang latest dito sa Senado kaugnay kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat MJ Mondihar sa iyong live report. Bukas ang Department of Justice o DOJ na kupkupin si Senator Ronald Bato de la Rosa habang kinahaharap nito ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Si Aaron Rojas sa report. Kasunod ang pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na handa ang Department of Justice na pansamantalang kupkupin ang senador kung nanaisin ito. Ayon kay Vida, bukas ang DOJ sa anumang arrangements na hihilingin ni de la Rosa habang nakabinbin pa sa Korte Suprema ang petisyong kumukestyon sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador. Kung gugustuhin ni Senator Bato de la Rosa to be under the protective custody of the DOJ would be more than willing.
to make arrangements with him. Tiniyak din ng kalihim na igagalang ng kagawaran ang mga karapatan at obligasyon ni De La Rosa bilang halal na mambabatas. Pero sa kabila nito, diretsahang nagbabala si Vida na hindi papayagan ng gobyerno ang anumang pagtatangkang tumakas palabas ng bansa. Ayon pa sa DOJ Chief, nakapagpalabas na sila ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa senador at nakaalerto na rin ang mga Border Control Authority sakaling magtangkang bumiyahe palabas ng Pilipinas si De La Rosa. Gayunpaman, aminado ang kalihim na wala pang pinal na desisyon kung saan dadalhin o ikukustudiya ang senador sakaling tuluyan itong maaresto. Wala pa pong ganong desisyon, pero siyempre isinasaalang-alang natin kung ano yung nakasalang sa Korte Suprema na kaso. So sa ngayon po, ayaw ko mag-speculate kung ano po yung... Sa ngayon, hinihintay pa rin ng DOJ ang magiging pasya ng Korte Suprema kaugnay sa petisyong inihain laban sa implementasyon ng ICC arrest warrant. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Aaron Rojas, SMNI News. Nananawagan ngayon ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na tuluyang ibasura ang dalawang mosyon ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y ICC warrant of arrest laban sa kanya. Si Aaron Rojas sa report. Pinababasura na ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema ang dalawang mosyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Sa isinumiting mahigit 80 pahinang komento ng gobyerno sa Supreme Court, sinabi ng OSG na purely personal ang mga kahilingan ng senador at walang direktang kaugnayan sa pangunahing petisyon na inihain nila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kabilang sa hiniling ni de la Rosa sa kanyang urgent manifestation with omnibus motion ang pagpapasumite sa gobyerno ng lahat ng komunikasyon mula sa ICC, Interpol notices at mga internal communication ng gobyerno kaugnay ng pagpapatupad ng warrant laban sa kanya. Hiniling din ng senador na kung siya ay maaresto, otomatikong gawing habeas corpus petition ang kaso. Sa hiwalay naman niyang extremely urgent supplemental manifestation with motion, nais ni De La Rosa na pagpaliwanagin ang ilang personalidad kaugnay ng tensyon sa Senado noong Mayo 11. Kabilang dito ang mga opisyal ng NBI, dating Senador Antonio Trillanes IV at maging ang Senate Sergeant-at-Arms. Ayon sa OSG, hindi maaring gawing catch-all proceeding ang petisyon para makahingi ng iba't ibang relief sa isang kaso. Iginit din ng gobyerno na ang ilan sa mga hinihinging dokumento ng senador ay sakop ng executive privilege dahil may kaugnayan ang mga ito sa diplomatic exchanges at international law enforcement cooperation. Dahil dito hinihiling ngayon ng OSG sa Korte Suprema na tuluyang ibasura ang dalawang mosyon ni De La Rosa. Samantala, wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Senador Ronald De La Rosa kaugnay ng pinakahuling komento ng OSG sa Korte Suprema. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Aaron Rojas, SMNI News.